Magandang umaga po sa lahat. Mayroon lang akong gustong ibahagi sa inyo tungkol po doon sa napanood kong video ni Boss RDR. Salamat po, Boss, dahil po sa video nyo, lalo na yung topic na bubo. Nakarelate ako doon. Dahil sa napanood ko yon, nagkaroon ako ng dagdag na kumpiyansa sa sarili. Na yung pagiging bobo ay hindi dapat maging dahilan na hindi magsumikap, dahil naniniwala ako na hindi sa lahat ng bagay yung bobo ang magiging dahilan ng hadlang na umunlad yung tao. Kahit na mahina ka sa school, kung magsumikap ka sa ibang bagay, magaling ka, aangat at aangat yung buhay mo, lalo na kung masipag ka at maabilidad. Kasi ako, nung nag-aral ako, talagang puro pasang-awa yung aking grado sa school. Ang dahilan rin noon, dahil nga wala akong time mag-study. Lahat kasing gawain ng bahay, ako gumagawa. Bata pa lang ako, mabigat na responsibilidad na yung nakaatang sa balikat ko. Pagising ko sa umaga, magsaing, pagkatapos magsaing, mag-igib ng tubig, malayo yung balon sa bahay namin, sabay paligo na. Tapos pag uwi ko galing sa balon, dali-dali akong pakainin ko yung mga alaga naming baboy, aso, pusa, tapos magbihis bago po papasok sa school. At ang school namin ay malayo din, ilang kilometro yung nilalakad. Naglalakad lang akong walang tsinelas, kaya paltos-paltos yung paa ko noon at ang kapal ng kalyo. Tapos ilang bisis din ako nakaranas na magsulat sa dahon ng saging pag exam namin, dahil wala akong papel, wala akong pambili ng papel. Tuwing humihingi ako sa nanay ko kasi nagagalit, bugbog sarado inaabot ko. Nagkakaroon lang ako ng gamit sa school pag yung pinaka-panganay naming kapatid umuwi sa bahay namin galing sa trabaho niya, dahil nagtatrabaho siya sa construction sa Cagayan noon. Nagpapabili ako sa kanya ng mga gamit sa school, pero pag naubos yun at wala siya, ay kawawa ako dahil wala akong gamit sa eskwelahan. Kasi nagagalit ang nanay ko tuwing hihingi ako. Ayaw nga akong pag-aralin ng nanay ko dahil nga mahina ang ulo ko. Hindi man lang siya nakasabit sa akin ng medalya, makaakyat sa stage. Ang nangyari noon, kahit may binibintang papel ang teacher ko, nahiya akong magsabit kasi wala akong pambili. Kaya yung mga teacher ko naawa sa akin, kaya binibigyan nila ako ng mga damit na naliitan ng mga anak nila, binibilhan nila ako ng tsinelas dahil naawa sila sa akin. Naalala ko pa yung teacher ko sa grade 2, in grade 3, in grade 4. Yun, tuwang-tuwa na ako doon pagka may binigay sila sa akin. Tapos minsan kapag tingbungan ng bayabas, yung school namin malapit sa burol, may burol na malapit sa school, maraming bunga ng bayabas. Pag break time namin sa tanghali, namimitas ako tumatakbo ako sa burol para mamitas ng bunga ng bayabas. Pinapapalitan ko ng papel sa mga classmate ko. Pero pag yung time na hindi tingbungan ng bayabas, wala akong makukuha ng bayabas, kaya wala akong papel. Pag exam namin, sa dahon sa saging ako nagsusulat. Tapos yung minsan pagka yung nanay ko malapit ng amihan ng palay namin sa probinsya ng lula ko, nagpupunta siya doon, iniiwan niya ako mag-isa lagi sa bahay. Pag
Pag ako lang mag-isa sa bahay, minsan mga 3, isang buwan siya, mag-iwan lang siya ng kunting bigas. Minsan nauubusan ako ng bigas. Nanghihiram ako sa kapitbahay namin na may kaya. Ang ginagawa na, ubusan lang paigib ng tubig sa balon. Punuin ko yung 3 banga malaki. Kapalit nun isang gantang na bigas na yung lata ng Skyflex na. Tapos minsan bibigyan nila ako ulam kasama ng bigas. At pag Sabado at Linggo naman, walang pasok sa school, nangunguha ako ng mga nalaglag na dahon ng niyog. Binibinta ko yun kasi may kakilala kami taga-bayan. Pumupunta sa baryo namin. Hello. Bumibili ng kahoy, yung isang 100 na kahoy ng niyog, 10 piso. Isa once a month yun na pumupunta sila sa baryo namin. Minsan nakaka 200 na kahoy ako, 20. Tuwang-tuwa na ako nun, may pera na ako. May pambili akong gamit sa school. Minsan pambili ng tsinelas, pag wala akong tsinelas. Malaking pera na yun nun, 20. Minsan nakaipon nga ako alkansya kasi gusto ko pag graduate ko na elementary. Mayroon akong picture na remembrance, kaso lang kinuha ng mama ko yung laman tapos hindi ako pinipicturan. Nakabili lang ako ng bagong damit ko pero ayaw niya ako papicturan dahil wala daw ako medalya. Iyak na iyak ako nung nag-graduate ako ng ano. Pero bago ako nag-graduate no, talagang matindi yung hirap na dinanas ko sa nanay ko. Mas gusto ko nga wala siya lagi sa bahay dahil walang nananakit sa akin. Pag nasa bahay ako, halos araw-araw, bugbog sarado inaabot ko sa nanay ko noon. Kaya nga lumaki ako na matagal ko dala-dala yung sama ng loob ko sa nanay ko noon. Napatawad ko lang siya nung patay na siya. Sinama ko sa hukay niya yung pagpapatawad na. Pero nung napatawad ko nanay ko, na-realize ko na maganda pala yung naging bunga ng ginawa niya dahil doon kung paano niya ako pinalaki. Naging matatag ako, naging matapang akong harapin lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Tapos nagsumikap ako na mapaangat yung buhay ko. Kaya lahat ng mga kapatid ko, ako yung takbuhan nila kasi tingin nila sa akin talagang napakatapang at napakatibay ko na hindi ako basta-basta bumibigay. Siguro dahil pinatibay na rin ako ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko noon. Kaya nagpasalamat din ako sa mga taong naging instrumento ginamit ni Lord na tumulong sa akin na alam mo yung maiparamdam nila sa akin na mahalaga ako, na marami pa rin palang taong nagmamahal sa akin. Katulad ng mga teacher ko noon, bata pa ako. Alam mo yung mga ganun. Kahit na para sa kanila, baliwala yung binigay nila dahil pinaglumaan ng anak nila. Tapos minsan binibilhan nila ako ng pares ng tsinilas dahil wala ako tsinilas. Pero hanggang ngayon, namatay na yung mga yon. Hanggang ngayon, buhay pa sila dito sa puso at sa alaala ko. Hindi ko sila makalimutan. Kaya, yun lang ang maibahagi ko tungkol doon. Ang ganda kasi yung topic ni Sir RDR about sa bobo. Hindi dapat maging hadlang yung kabubuhan natin para huwag tayong magsumikap na umangat ang buhay. Yun lang guys. Salamat ng marami. Happy Wednesday.